Hi! Ako nga pala si AC at isa akong Health and Safety Officer na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel na ito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayo na magpakalat ng impormasyon at kalaman patungkol sa mundong ito. Kaya kung interested ka, tara! Samahan mo akong explore ang mundo ng health and safety. Let's go! Welcome back nga pala sa ating channel. Noong nakarang episode na pag-usapan natin kung ano ba ang Key Performance Indicator at paano ba natin malalaman kung epektibo ba ang ating health and safety program. Ngayong araw naman ay pag-uusapan natin ang isang pinaka-importanting bagay na maaaring mag-make or break na yung health and safety program. At ito ay ang tanong na sino nga ba ang may responsibility sa health and safety sa isang lugar pagawaan? Kasi let's be honest, pag merong aksidente sa lugar pagawaan, makikita mo, lahat sila nagtuturoan kung sino ba ang dapat sisihin. Ang safety ay hindi lamang responsibility ng safety officer. Ito ay responsibilidad ng lahat. And that is the truth. Magmula man ito sa top management, sa mga supervisor, at syempre, sa mga manggagawa. Lahat sila they play role on health and safety. A safety program without accountability will eventually fail dahil kung walang magte-take responsibility, walang magte-take ng action, hindi uusad ang kaligtasan sa lugar pagawaan. Hoy, by the way, kung nagustuhan mo yung mga ganitong topic, mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel. Kasi alam nyo, minsan mas madami pa yung unsafe tap kaysa subscriber. Please. Okay, sa portion naman na to, pag-uusapan natin yung mga roles and responsibility. And let's start with the management. Alam nyo ba na yung management plays a vital role in the health and safety program? Kasi number one, they provide financial and fiscal support sa iyong programa. Meaning, yung budget and resources sa kanila syempre manggagaling. Pangalawa, they must support the initiative of the health and safety program. Kailangan makikita yung suporta nila dyan at meron dapat silang inisyatibo patungkol dito. Pangatlo, dapat nag-i-enforce din sila ng health and safety. Kasi kung hindi at makikita yan ng mga manggagawa at syempre, lead by example. Hay nako, kung yung top management nyo ay hindi sumusunod sa safety program, lalo na pag umiikot sa lugar pagawaan, hindi nagsusot ng PPE, syempre, sino ba naman yung mga manggagawa para sumunod? Kung yung ulo nga hindi sumusunod, diba? Think about that. If the management ignores safety, of course, the employees will notice it too. And eventually, hindi magiging epektibo sa mga manggagawa yung safety program mo. Kasi, they will not take it seriously. Alright, now let's talk about the safety officer. Eto maganda kasi sasagutin natin yung misinformation with regards sa roles and responsibility ng isang safety officer. Alright, let's start. Number one, the safety officer should monitor the compliance with regard to health and safety program. Oh, monitor ha, taga-monitor. Next, conduct inspection. Next, recommend improvement. Next, facilitate training. And then, help investigate accident. Nakita nyo ba yung mga wordings na ginamit? Monitor, help, initiate, conduct. Those are the words being used for the roles and responsibility of the safety officer. And you know what? Here's a good reminder. The safety officer is not the health and safety program. You cannot expect one person to carry safety in a big company. So, kailangan talaga ng safety officer ng tulong ng bawat isa. Alright, now let's move on to the supervisor. Ano ba dapat yung roles and responsibility nila towards health and safety program? Supervisor plays a vital role in terms of the safety and health of the employees. Kasi, they directly influence kung paano ba gagalaw yung isang manggagawa o yung mga nasa worker side. Kaya, ang roles and responsibility nila
ay ang sumusunod. Number 1, they should monitor unsafe act. Dapat hindi sila yung pasimuno ng mga unsafe act at hindi nila dapat pinagtatakpan yung mga to. Number 2, they should correct unsafe behavior. Kung yung work instruction ay dapat ganitong ginagawa at nakita nila yung manggagawa mismo ay hindi sumusunod sa work instruction, dapat kinukorek na nila ito. Sinasabi kung paano yung tamang gawin at tinuturo yung tama at ligtas na tamang gawain para matapos ang isang proyekto. Next, conduct toolbox meeting. Sino ba yung nagko-conduct ng toolbox meeting sa inyo? Safety officer lang ba? Well, dapat pati yung supervisor. Okay? Next, dapat masigurado ng mga supervisor na sumusunod sa programa ng health and safety at sa mga work instruction ang mga manggagawa. Dapat sila talaga ang tagapagpasunod sa mga ganito at hindi ang safety officer. Nako, ayan ha, naglilinaw tayo guys. Alam nyo kasi kung yung supervisor nagtotolerate ng mga unsafe behavior, nako, workers will think that it is acceptable. At syempre, sabi ko nga, dapat lahat may roles and responsibility with regards to health and safety, meron din dapat para sa mga manggagawa. Diba nga sabi ko, lahat may responsibility towards health and safety? Now let's proceed to the worker's responsibility. Like any other part of the company, pati manggagawa may responsibilidad patungkol sa health and safety. So ito yung responsibility ng mga manggagawa. Number 1, magsunod sa procedure. They should follow the procedures, the guidelines, the work instruction on how to do it, how to safely do it, para dito sila makauwi sa kanilang pamilya. Next, use PPE properly. Kailangan yung pagsuot ng PPE tama. Hindi lang dapat nakasuot ang PPE. Kailangan tama itong ginagamit, akma sa trabaho, at properly fitted sa kanila. Kasi kung hindi ito nakafit sa kanila, nagsasayang ka lang ng PPE. At kawawa yung manggagawa kung sakaling may totoong aksidente na mangyari. At syempre, report hazard. Dapat alam nila kung meron bang delikado o meron bang hazardous dun sa kanilang lugar pagawaan. Syempre, sila yung unang makakita nito at sila yung unang maaapektuhan nito. Turuan nyo sila kung paano mag-report ng hazard at kung kanino dapat ito sabihin. Usually, ang flow of information should be going upward, meaning from the employee, going to the supervisor, to the safety officer, and then to the top management. At yung pinakahuli, they should participate in training. Ito yung pinaka-challenging sa mga safety officer kasi kinakailangan mong connect sa mga manggagawa para maging epektibo yung training. Kung yung training mo ay nasa English format tapos yung mga manggagawa ay medyo hirap makaintindi ng English, magiging problema nga ito sa kanila. Most probably, uupo lang yan pero yung isipan kung nasaan. Dapat makapture ng isang safety officer yung isipan at yung puso ng mga manggagawa. Kailangan kahit paano pag nagpe-present ka, dapat merong konting pangpukaw ng damdamin para hindi makatulog ang isipan. Lalo na pag yung mga manggagawa ang iyong kausap. Ibabagay din dapat ng safety officer kung paano mag-relay ng information sa mga taong nakakasalamuhan niya. Siyempre, kung mga technical yung mga kakausapin niya, technical stuff. Pero kung yung mga normal, normal stuff ang kanyang gagawin. Alright, let's now talk on the most common problems with regard to health and safety program. Number 1 na dito, yung safety officer na ang bahala mindset. Sabi ko nga kanina, ang safety para sa lahat at may responsibilidad ang bawat isa patungkol sa kaligtasan. Number 2, lack of support of management. Isa sa mga dahilan kung bakit nagre-resign yung mga safety officer kasi yung management maraming iniisip patungkol sa health and safety. Pero in terms of support, wala naman. Nga. Next, yung supervisor, sila pa mismo yung pasimuno ng unsafe act, unsafe condition. At madalas, sila pa yung nagpapasimuno ng mga bagay na maaaring makapagpahamak sa mga manggagawa. At yung pinakahuli, yung mga manggagawa takot mag-report ng hazard. Kasi iniisip nila, additional na naman itong trabaho patungkol sa kanila. Or madadagdagan na naman yung step na kanilang gagawin.
Kaya hindi na nila i-report. Ang ending nito, hintayin nila na magkaroon ng aksidente sa lugar nila para magkaroon ng aksyon. Ang sad, no? Tandaan nyo to, kung yung accountability ay mahina sa lugar pagawaan, yung safety program mo, sad to say, mahina din. Alright, here's the pro tip. If you want a strong health and safety culture, you have to make sure that the rules and responsibility should be clear. Ask, sino ba dapat yung magre-report ng hazard? Sino ba dapat yung magfa-follow up ng corrective action? Sino ba dapat yung magko-conduct ng inspection? At sino ba dapat yung mag-a-approve ng improvement? So now we understand the roles and responsibility. The next challenge is, how do we train the employees to actually practice safety in the workplace every day? Kaya sa susunod na episode, next Friday, huwag kang mawawala. Dahil sa susunod na episode, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa safety awareness training programs at kung paano nila susundin ito. So yun lang. Sana marami kayong natutunan at sana nag-enjoy kayo. Lagi niyong tatandaan na ang strong safety foundation ay hindi lamang nagmumula sa isang tao. Ito ay nagmumula mula top management hanggang sa mga manggagawa. Yun lamang po. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.